Ayan. So, good day everyone. So, as promised, this is the video recording for the lesson number 2, which is working with more complex formulas. So, last time po nagkaroon na tayo ng encounter with numbers, pero ngayon ay much complex pa po or medyo mahirap na yung ating mga formulas po, no? So, for our learning targets, we have identify the order of operations in creating formula at to demonstrate the uses of order operations to solve a more complex formula po. So, core values po natin is accountability, moral integrity, effectiveness and efficiency, self-discipline, and nobility. And for the skills naman po na pwede nating ma-acquire since it is numbers po, so it is logical, so critical thinking, creativity, collaboration, and then communication po. Okay, next is a warm-up activity, supposedly, pero dahil online nga po ito, no, medyo hindi na po natin siya ma-accomplish. So, for our introduction, ayan. So, meron daw tayong mga pagkakataon na, 'di ba, gumagamit tayo ng mga formulas like basic formulas plus yung addition, subtraction, multiplication, division, no? So, in this, Excel naman po, meron din po tayong ginagawang gano'n, 'no. Pero, using these cells naman po and yung mga formulas na ine-encode natin sa ating Excel. So, we have the order of operations po. So, yung order of operations po natin na-encounter na natin 'to before, that is PEMDAS po, 'no. So, we have parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and then subtraction. So, yung PEMDAS po natin, ayan. So, sabi dito, ito daw po yung, process, yung gano'n 'no. So, una daw po is yung operations enclosed in parenthesis. So, lagi po natin inuuna sa PEMDAS nga 'di ba is parenthesis, 'no. So, yun po ang lagi nating uunahin. Sunod po natin, yung exponent, yung naka-raise po. Halimbawa ay 2 raised to 2 or 2 square, 3 cube, 'di ba? Yun po yung mga raises na ika-calculate mo yung kanyang sarili, ika-calculate mo siya based sa kung ano po yung nakalagay na raise. Halimbawa, 8 raised to 2, ibig sabihin 8 times 8. Dalawang beses mo siyang imu-multiply sa sarili. And then third po sa ating process is yung multiplication and division na magka-mix po siya. So whatever comes first po, okay lang po, 'no, kahit alin po yung mauna sa kanila. It's either mag-una yung division mo, mauna yung multiplication, any po yun, puwede po siya, 'no, or acceptable po siya. As well as yung addition and subtraction po, kahit ano pong mauna sa kanilang dalawa, gano'n din po, 'no. That's fine pa rin po or okay pa rin naman po sa kanila, ayan. So, same pa rin naman po yung magiging answer kahit na alin po yung mauna dun sa addition and subtraction and multiplication tapos division. Okay, next. Ayan, so yung order of operations po natin, ayan po yung example natin kanina 'no, yung, PEMDAS natin 10 plus 6 minus 3 divided by 2 raised to 2 times 4 minus 1. So, ang una po natin, sabi natin sa operation, ang mauuna dapat ay parenthesis. So, yung parenthesis po, yung 6 minus 3 ang uunahin natin. Bale, 10 plus 6 minus 3 is equals to 3 divided by 2. Copy ulit yung mga natitirang operations. And then next po natin is yung ating exponent. So, si exponent po, siyempre, nakalculate na natin yung 6 minus 3, no? Ayan, so, copy lang yung ating mga values. So, 10 plus yung 3 kanina divided by 2 raised to 2 is equals to 4. 2 times 2 is equals to 4, tama? So, times 4 minus 1. So, after po ng exponent natin, multiplication and then division naman po tayo. Sabi kanina, kahit ano daw ang mauna, no, okay lang po. No? So, 10 plus 3, ayan. So, 10 plus 3, 10 plus 3 divided by 4 times 4 minus 1. So, kahit alin daw mauna. So, 3 divided by 4 is equals to 2.75, 0.75, sorry. Multiply by 4 minus 1. So, i-multiply na po natin siya automatically. So, si 0.75 multiply by 4 is equals to 3. No, ito po, yung nasa gilid. No? So, 3. 10
Now, addition and then subtraction naman po tayo. 10 plus 3 is equals to 13 minus 1 is equals to 12. So, ang answer po doon sa ating kaninang ginamit ay 12. Okay? So, next po natin. Okay, so in creating complex formulas po, we have dito po sa example natin, D3 plus D4 plus D5 times 0.75 in cell D6. So, 3, 4, 5, yung may mga highlight po or may borders and then makikita po sa text, sa D6 doon po nakalagay yung mismong formula po natin. Ayan. So, ipag-a-add po daw po natin si D3, 4 at 5. So, dahil sila ay nasa parentheses, yun na po ang uunahin. And then, pag na-add po, i-multiply by 0.75. So, ayan po. So, ang total po is $20.56. So, ganun lang po siya as easy as that. And then, ayan. So, kailangan daw po, ayan, kailangan daw i-follow po natin yung order of operations kapag po tayo ay nagke-create ng ating formula. Ayan, so hindi daw ika-calculate ni Excel ng accurately kung mali daw po ang ating paglalagay ng formula. Ayan. So in this example, sabi dito, ayan, if the parentheses are not included, the multiplication is calculated first and the result is incorrect. So, kapag mali po, no? Kasi nga, dito po sa ating example, yung formula niya dito sa formula bar ay wala pong parenthesis unlike nung kanina nating minultiply, no? Automatically po, mauuna si D5, imumultiply niya po, imumultiply niya kay 0.075, which is magiging mali na po siya automatically, no? Okay. Next po natin is to create a more complex formula using the order of operations. So, in this example po, yung cell reference po natin, along with numerical values, ayan. So, ika-calculate niya po. So, unit price multiply by quantity, so 2.79. Ito pong nasa B3 natin, imumultiply kay C3. So, 2.79 times 35 dahil quantity kung ilang piraso po, no? And then yung price, 2.29 multiply by 20. So, pag nakuha na po yung kanyang answer, ayan, ipag-a-add naman po yung 35 plus 20, which is 55 na po, no? Ayan. So, eto po. So, B3 po natin, yung 2.79 multiply by C3, which is yung 35. Tapos po yung 2.29 multiply by 20. And then, ayan. So, 143.45 po yung kanilang magiging answer po. No? Ayan. So, yung unit price po is yung magkano yung presyo, 2.79, tapos yung quantity, 35. And then, multiply po, tapos ipag-add po yung mismong number na makukuha nilang sagot. No? Ayan. So, Excel will not always tell you if your formula contains an error. Sabi ko nga po sa inyo, 'di ba? Hindi po natin hindi po sasabihin ni Excel sa inyo um, kung ang inyong formula ay nagkamali na or mali na. So, kailangan po lagi nating i-double check kung ano po yung formula na inilagay natin. Kasi lalagyan po niya ng error doon, pero pag kailangan ikaw yung mag-identify kung ano yung mali talaga na ginawa mo. So, you have to search it manually pa, no? So, kailangan i-double check po natin lagi bago tayo ah, mag mag-e-enter ng ating mismong formula. Ayan. So, eto po halimbawa dito 'no. So, yung quantity natin B3 times multiply by C3, sorry, plus B4 times C4. So, ganun po siya. So, 'pag nakuha na po yung kanyang budget, halimbawa yung June budget niya is 1,200 ta's July budget niya 1,500, i-aano po ulit natin yung ating formula 'no. So, equals to D10 and then makakuha na po yung sagot. So, yung D10 i-a-add mo kay July budget which is 1,500 is equals to 2,700.
Ayan. Ayan, so meron po tayo ditong computation. Try nyo po na i-solve siya muna. Gamitin po yung operations na ginamit po natin. Yung order of operations. PEMDAS, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and then subtraction. Okay, so kapag okay na po, sana'y okay na, no? So, ganito po ang gagawin natin. Pag nakuha na po yung answer, 'di ba? Isa-substitute po 5 plus 2 raised to 3 times 22 divide 11 minus 3 times 2 raised to 2 times 4 plus 5. So, parenthesis po muna tayo. 22 divided by 11 is equals to 2. Tapos yung isang parenthesis, yung 4 plus 5 is equals to 9. So, yun na po yun. Next po natin isa-solve ay yung ating exponent. Yung 2 raised to 3 at 3 raised to 2. So, 5 plus 2 times 2 is equals to 4 times 2 is equals to 8. So, ito na po yung 8, nasa baba. So, yung isa naman pong exponent natin, 3 times 3 is equals to 9. Yun lang po, no? So, 5 plus 8 times 2 minus 9 times 9. So, dahil PEMDAS po, tapos na po natin yung exponent, tatapos na natin yung parenthesis. Next po natin ay multiplication and then division po. So, kahit ano daw po ang mauna. So, since wala naman tayong division dito, multiplication na po automatically. So, 8 times 2 is equals to 16 minus, copy yung operation po natin, yung minus. 9 times 9 is equals to 81. So, 5 plus 18 minus 81, alin man po ang mauna. So, 16 plus 5 is equals to 21 minus yung 81. So, since mas malaki po yung 81 and nauna yung 21 na i-minus, yung 81 i-minus kay 21, ang sagot po natin ay magiging negative. Negative 60 po ang answer. So, yun lang po for our more complex formula. So, magkakaroon pa po tayo ng activity sa ating face-to-face when it comes to this one po. Ayan. So, be prepared po. And if there are any clarifications po or meron po kayong questions about the topic, you can always message me po sa aking account. Ayan. So, thank you so much po and God bless us all.